yung pag-uusisa po nitong bagay na pinag-uusapan natin. Necessarily, ang gawain po ninyo na interrupt, tama? Yes po. Huminto kayo. Yung pa lang eh. Hinihintay ba ninyo kung anong magiging outcome po ng pag-uusisa at pag-iimbestiga ng good government? Hindi sila expert. Yan ang ibig mo sabihin. Yes, Mr. Chair. Kayo ang expert. Sila hindi expert. Tama? Kaya pwedeng Iba naman po ang sa Kaya nga yun ang Congress, sinasabi ko Mr. sa iyo Chair. magkakaroon sigurado kayo ng pagkakaiba ng resulta. Raul Manuel, mag-TikTok ka na lang. Dito sa video na to mga kababayan, pinakita ho nitong si Congressman Rodante Marcoleta ang kamalian nitong Committee on Bad Government. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, basahin na ho tayo dyan. At doon sa mga nagpakulay kahapon, doon sa mga video natin, isa-shoutout ho natin ng mabilisan. Maraming salamat ho. Dito kay Ma'am Elisa Gascon, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Elisa Gascon. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Susan B. Baltasar. Salamat ho sa $15. Thank you ho. Maraming salamat Ma'am Susan Baltasar. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Susan Baltasar. Miha Rica Mara, maraming salamat ho sa 100 pesos. Salamat ho. Mega love shoutout. Maraming salamat din ho dito kay Rachel Sinoy. Maraming salamat ho sa $10. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Toto Duterte Balahaw TV. Mega love shoutout. Ingat po kayo dyan sa UK. Mega love shoutout din ho dito kay Casey. Casey, salamat ho sa Ma'am Casey. Salamat ho sa 1,600 yan. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Casey. Mega love shoutout din ho kay Lay Kojima. Ma'am Lay Kojima, maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay With the Ramsdale. Maraming salamat ho. With the Ramsdale, maraming salamat ho. Ingat ho kayo. Maraming salamat ho sa $10. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Thank you ho. Mama Arizayen, ingat po kayo dyan sa Japan. Medyo madami-dami ako kasi. Dito kay Jude 60, maraming salamat ho sa pagpapakulay. Mega love shoutout. At dito kay Ma'am Arizayen ulit, maraming salamat ho. Thank you ho Ma'am Arizayen ha. Mega love shoutout din ho dito kay Astrid Elia, maraming salamat ho. Mega love shoutout. At dito kay Triple M Arnaiz, maraming salamat to. Triple M Arnaiz, mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Connie. Ma'am Connie, ingat ho kayo dyan sa isa sa pinakamagandang manunood natin to. Palakpakan natin si Ma'am Connie Rasos. Thank you ha, Ma'am Connie Rasos. Thank you ho sa 5 pounds. Mega love shoutout dito kay MA. Salamat ho sa 7 Canadian dollars. Mega love shoutout. Francis M, Sir Francis M, maraming salamat ho sa 2 Canadian dollars. Mega love shoutout. At dito kay Faulkner family in Canada, maraming salamat ho. Mega love shoutout ha. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Delhi, maraming salamat sa $5. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Natambakan ho tayo kahapon, di ho tayo nakapag-shoutout. Ayun na ho mga kababayan, rekta na ho tayo, no? Dito sa banat nitong si Senator Robin Padilla, kaugnay dito kay Franz Castro. Ang problema ho kasi mga kababayan, nagsalita na ho yung Mindanao Indigenous People Council of Elder. Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Meron ho silang panawagan na dapat talaga kung tayo tatanungin, dapat ho matagal ng sinibak yaang si Franz Castro dyan sa House of Representatives noong nahatulan siya, no? Dapat ho kasi nakakulong na yan. Ang mahirap po dito, siya ho ang nagpapakulong, dapat siya ang nakakulong. Ang ba na to? Nitong si Senator Robin Padilla dito, ito ang sabi nitong si Senator Robin Padilla, nanawagan ang Mindanao Indigenous People Council of Elder and Leaders sa pamumuno ng kapulungan ng mga kinatawan na agad na patalsikin ang isang nakatulang kriminal sa kanilang hanay. Si Congresswoman Franz Castro ay hinatulan ng pag-aabuso sa 14 na batang katutubo at sadyang
inilagay ang buhay ng mga bata sa lubos na panganib. Yun hong ginawa ho nila, yung gusto ho nilang kunin yung mga bata at di umano, gustong hikayatin doon sa kanilang walang kwentang ideolohiya. Naging maigpit na kalaban ng mga makakaliwang terorista ang NTF, LCAC. Si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ang patron nitong task force na ito at ang pangalawang Pangulo, ang kanyang anak, Ginang Inday Sara Duterte, ang nagmana nito at tumayong patron hanggang siya ay magbitiw. Bago ho siya magbitiw doon sa gabinete nitong si Marcos Jr. Isang convicted sa krimen na may kinalaman sa pang-aabuso ng mga bata na isa namang binigyan ng pag-aalaga at proteksyon ng pangalawang Pangulo. Di ba? Conflict of interest. Yun nga ho ang problema natin, mga kababayan. Kaya para dun sa mga Pilipino na naluloko nitong si Franz Castro, di mo natin malaman ba? Kasi yung mga kapanalig niya at yung mga binabayaran ho nila, meron pa namang kapanalig yan eh. Yung mga bata na suwail sa magulang. Yung mga pinag-aral ng mga magulang nila doon sa mga magagandang universidad. Tapos, noong nabulungan nitong mga kasama ni Franz Castro na maging suwail, yun mga kapanalig ho yun nitong si Franz Castro. Kaya kayo mga kababayan, yung mga anak ho ninyo, bantayan ninyo. Baka kunin ho yan ni di ba? Iakyat ho yan sa bundok. No, mahirap na eh. Nahatulan na ho, convicted ho yan si Franz Castro. Ngayon, etong si BP Sara, wala hong ginawa yan, yung kanyang confidential fund. Tahasan ho niyang binulgar. Ilinabas niya sa sambayanan na yung confidential fund ko, ginamit ko para hindi na makapang-recruit yung mga kaibigan ni Franz Castro. Hindi ganun ang pagkasabi para hindi ma-recruit ng mga makakaliwang grupo yung ating mga kabataan. Doon yung niya ginamit yung kanyang confidential fund. At doon galit na galit itong si Franz Castro dahil yung mga kaibigan niya, wala na ho silang ma-recruit nung panahon ni Vice President Sara Duterte at nitong si Tatay Digong. Grabe, humina ho talaga ang hanay ng mga makakaliwang grupo nung nagdaang administrasyon. At ngayong mga panahon na to, nakikipagsapakat, nakikipagkunsyaba ang administrasyon na to sa mga makakaliwang grupo para wasakin ang mga Duterte. Kaya mga kababayan, i-share nyo ho itong mga ganitong klaseng video para malaman ho ng marami sa ating mga kababayan kung paano tayo, kung anong klaseng panluloko ang ginagawa. Pati ho nitong itong mama na to. Itong na to, mag-TikTok na lang ho kayo, sir. Ito, panoorin ho natin ang mga banat nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ngayon, si Kong Ganti na ho. Mr. Chair, may I direct my questions to the members or representatives of the Commission on Audit? Attorney, Kong Dante. sino na dyan? Camora. Kawawa tong si Atty. Camora sa kanila, no? Alam niyo tayo naaawa dyan kay Atty. Camora. Tingnan nyo, nung unang dumalo siya dyan, medyo fresh na fresh, di ba? Ang ganda-ganda niya. Ngayon wala na ho, tumanda yung itsura. Siguro panay tawag ng staff ng Committee on Bad Government, di ba? Mr. Chair, I would like to ask the representative of the 1987 Philippine Constitution, which states that the Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property. You understand this provision, Madam? Yes, Mr. Chair. This provision is constitutional. Yes, Mr. Chair. And this is related to Section 25 of Presidential Decree 1445 or the State Audit Code of the Philippines, which is statement of objectives. It says that in keeping with its constitutional mandate, this is in relation to the provision in Constitution I previously referred to you, the Commission adheres to the following primary objectives. I'm quoting paragraph 2, Mr. Chair, which states to develop and implement a comprehensive audit program that shall encompass an examination of financial transactions. You're also familiar with this provision. Yes, Mr. Chair. And
under Section 26 with title General Jurisdiction, the authority and power of the Commission, meaning COA, shall extend to and comprehend all matters relating to auditing procedures, systems and controls, etc., etc., the examination and inspection of the books, records, and papers relating to those accounts, and the audit and settlement of the accounts of all persons respecting funds or property received or held by them in an accountable capacity, etc., etc. You're still familiar with this provision? Yes, Mr. Chair. These are all provisions which give mandate to COA in the examination, audit, and settlement of public funds. I am correct. Yes, Mr. Chair. Iisa-isahin ho ni Congressman Rodante Marcoleta dito yung mga dahilan kung bakit yung sinasagawa nilang investigasyon na yan na in aid of legislation, mali ho. Pinangungunahan ho nila yung COA. Mamaya ho mga kababayan, ibang klase ho itong si Adjong. Nadulas ho si Adjong dun sa tanong niya. Panuorin ho natin. Mr. Chair, I'd like to ask the representative from COA if the Constitution allocated this particular mandate to other agencies or offices of government other than COA. Mr. Chair, it is exclusive to the COA. It is exclusive to the COA. COA alone has the mandate and authority to perform all these functions Audit, Mr. Chair. I just read before you. Is that correct? Yes, Mr. Chair. In issuing the audit observation memo to the Office of the Vice President, the examination in relation to this action, Madam. What audit actions, Mr. Chair? Para makumpleto po ninyo yung audit observation memo na inisyo po ninyo sa opisina ng Vice President, ano po yung nararapat gawin nila para sa ganun matugunan po yung action na ginawa ng COA? As to the AOM, Mr. Chair, kailangan po nila mag-submit ng compliance dun sa observations namin, Mr. Chair. Ilan-ilan pong mga requirements ang dapat gawin para po matugunan nila yung requirements na hinihingi po ng audit observation memo? Kung ano po yung nasa audit observation memorandum, Mr. Chair. Pwede po bang i-enlighten nyo kami kung ano-ano po yung mga yon para sa kapakanan po naming lahat at lahat po ng nakapakikinig nitong ating pinag-uusapan? Mr. Chair, depende nga po kung ano yung content ng AOM. So, if there are 2 observations, edi malamang po, 2 po yung i-comply. If there are 5 po ang i-comply. Kaya nga po, Mr. Chair, I am referring to the audit observation memo that you issued to the Office of the Vice President. What period po? Kasi Ito pong pinag-uusapan natin ngayon. yung pinag-uusapan po natin, meron po from 2022, meron din pong 3 from... Tignan nyo naman yung pagmumukha nitong si Atty. Camora, anak ng Toko. Tignan nyo, nung una ho siya nagpunta dyan, medyo okay pa siya, di ba? Fresh pa siya. Tapos yung pumapalag siya. Ngayon, hindi na ho siya masyadong tignan nyo, kawawa yung ani. 2023. No, yun nga po. Pinuwata siya. Hindi po ba pinagsama na po yun at yan po yung subject ng inquiry ng committee ito? At dahil nga po doon, Mr. Chair, ay inadvisean po yata po sulat po ngayon sa aking pagkakaintindi mula po sa interpellation kanina pa, ay mukha pong ina-advisean kayo ni Atty. Sanchez na i-ignore po ninyo yung subpoena ng committee ito sapagkat yung ignore po yung House probe sapagkat hindi pa po kumpleto o conclusive yung audit observation memo. Parang ganun po yung aking pagkakaintindi. Tama po ba?
Yung request po nila, Mr. Chair, yes, Yes, po. ma'am. Yes po. Noon pong sabihin ni Attorney Sanchez na ang inyo pong audit observation memo ay hindi pa conclusive o hindi pa kumpleto sapagkat marami pa kayong hihingin sa kanila na isusumitin nila sa opisina ninyo, tama po yung kanyang isinulat. Hindi po ba? As to yung mga 2023 na AOMs po, kasi at that time, kailangan pa po nilang mag-comply. Yun nga po. Yung sa 2022 po, natapos na po yun, nag-comply na sila, nag-issue na ng NS, nag-comply na din sila. Tapos na po yun. Hindi pa rin po deficient, so nag-issue na po ng ND. So, sa mga katwid, nag-issue na po ng ND. Yun pong ND ay yung Notice of Disallowance. Yes, Mr. Chair. Yung Notice of Disallowance po, Madam, is also not conclusive because ito po ay appealable and yes, contestable. Yes, Mr. Chair. Meaning to say, it is not a final judgment. Yes, Mr. Sa Chair. mga tweet, yung pong sulat nila sa inyo, ina-advisean po kayo na sana, hindi naman po siguro kawalan ng paggalang sa committee ito. Kung hindi, ang ibig nilang sabihin, sapagkat marami pa po namang kayong kakailanganin sa kanila na isasubmit, iniisip po siguro nila para hindi makomplicate ang pag-uusap, sana ay wag na muna ninyong bigyan. Kasi po humihingi ang House, ang ating pong committee. Ito ay iyan ho ang dahilan ng pagkakakontempt nitong si Atty. Zulaika Lopez. Iyan hong tinatalakay nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Yun nung sulat na isinumite ng opisina ng Office of the Vice President nitong si Atty. Camora sa COA, yun ho ang naging, kumbaga, naging isa sa mga basihan kung bakit siya na-contempt. Ngayon, pinapaliwanag ni Kong Dante dito na nararapat lamang, walang mali doon sa sulat na isinumite nitong si Atty. Lopez. Nung mga dokumento na kakailanganin po dito sa kanilang pagdinig, tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Bakit hindi po ninyo binigyan ng due course yung sulat po ni Atty. Sanchez? Ano pong dahilan? Mr. Chair, nag-issue po ang House, ang committee po ng subpoena duces tecum sa COA. And dun po sa rules ng COA, pwede naman po kaming maservan ng subpoena. And ayun po, nag-comply lang po kami based dun sa subpoena po. Mr. Chair, kung halimbawa yung subpoena ng committee ito ay tumutukoy sa mga bagay na hindi pa po ninyo iniimbestigahan, sa aking palagay tama lamang po yun. Ngunit dahil po yung bagay na hinihi po nila ay iniimbestigahan na ninyo, hindi ba dapat ay pumayag kayo na sana'y i-advise nyo yung ang House na, Sir, Madam, with all due respect, ay hindi muna po namin kayo mabibigyan ng inihingi po ninyo sapagkat sa ngayon po ay kami po yung kasalukuyan pong nag-iimbestiga. Hindi po ba pwede ring idahilan yon, Madam, without disrespecting the Committee on Good Government? Mr. Chair, meron naman pong nire-recognize din naman po namin yung Congress oversight, and yun nga po, we were issued subpoena, so Mr. Chair, sinasabi ko nga po yun eh. Kung sa bagay siguro na hindi pa ninyo iniimbestiga, makatwiran lang na talagang pagbigay nyo at nasa lugar naman po. Ngunit sa ganito pong itong pag-uusap na ito, na ang involved pong subject matter, yung 2023, na inyo pong iniimbestiga, hindi po ba nyo naisip na maaari pong makompromiso ang ginagawa ninyo? Halimbawa po,
hindi po ba sa mga proseso o procedures na ginagawa po ninyo, ang audit observation memo at saka notice of disallowance ay confidential po in nature? Yes po. Ang mga partido sapagkat wala pang ang conclusiveness eh. Iniimbestiga pa nga lang eh. Tama po. Yes, Mr. Chair. Actually, audit lang po yung sa amin, not technically, hindi po investigate. Kaya nga importante po na ma-protection kasi ino-audit nyo lang. At alam po ninyo, yung pag-audit ay maaari pong i-contest mula sa level ng regional director, kung nasaan man nagumpisa. Kung sakasakali pong hindi natapos doon, maski sa level ng commission proper, inaapila pa rin po. At kung sakasakali po hindi napagbigyan doon, umaabot din po yun hanggang sa kataas-taasang hukuman, hindi po ba? Kaya po pinapanatili natin confidential ang proseso. Hindi po ba nyo naisip ko sakasakali, yung pong ginagamit po ninyo sa inyong pag-audit ay ibibigay po ninyo sa Committee on Good Government, mabubuyang-yang po yung mga dokumento because of the nature of the hearing in the House of Representatives. Tama po? Tama po. Bago mo sagutin yan na Attorney Camora, gusto ko munang i-shoutout itong si Sir Herbiscal. Maraming salamat Sir Herbiscal. Thank you ho sa 15 Australian dollars. Hindi ho natin alam kung ano yung ano na yan. Maraming salamat to sa $14 na yan. Maraming salamat. $15. Salamat po. Tuloy. Kagaya po ng nangyayari ngayon. Bago po ako magpatuloy, ay gusto ko munang itala on record na hindi ko po binibigyan ng hatol. I am not judging what the Committee on Good Government has done so far in relation to the documents that you furnished this office. Ang sinasabi ko lamang po, kanina po sa unang pagtatanong ko sa inyo, ang sabi po ninyo, there is no other office or agency of government na binigyan po o inallocate ng ating saligang batas para kopyahin ang ginagawa ninyo. Wala na po, kayo lang. Hindi po ba niyo naisip na ang inyo pong gawain, ang inyo pong gagamitin sa inyong pag-audit ay nagamit po ng local government at hindi nyo man lang ipinaliwanag, sana kanina pa po na tinatanong ko, bago pa po ninyo ibigay, pinagbigyan nyo sana yung sulat po ng attorney sapagkat nasa inyo na po ang pag-uusisa ng pag-audit. Masasakripisyo po, masasapubliko po ang gagawin ninyo kung sakasakali. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Ang audit po ay exclusive sa Commission on Audit. Pero since ang Congress po ang may hawak sa yung pera po ng yung power of the purse po, I think we do recognize yung Congress oversight over that power, and similar to sub judice po, hindi po nababind ang Congress pagdating po sa power ng Congress na yun po. Mr. I think Chair, hindi gusto ko naman po pong... audit ang gusto nilang gawin, which is yung audit po ang sa amin. So, Mr. Etong si Attorney Camora, hindi siya pwedeng sumagot ng mali dito kay Congressman Rodante Marcoleta. May kalalagyan ho siya. Hindi niya pwedeng, hindi naman wala tayo sa pagmumukha niya na stress na siya. Oh. Matagal na walang tulog yan, puro kain lang ginagawa niya. Mr. Chair, gusto ko pong malaman sa sagot ng ating representative ng COA. Opinion mo ba yan o yan ay kinuha mo sa pinakamataas na opisyal ng COA sapagkat hindi ikaw ang magbibigay ng katwiran doon sa kung ano yung power of the purse at kung ano ang significance ng subpoena na tinanggap ninyo.
Ito ba ay pinag-usapan ninyo, tirefer mo sa commission proper? Somehow na-discuss. Ano po? Somehow po na-discuss. What do you Although mean ang- somehow? Kasi po importante yun eh. ang- Alam po ninyo na magkakaroon po ng tension between your mandate and the objective of the Good Government Committee. Iba po yung trajectory nila, iba po yung sa inyo, audit. But you will be using, the committee will be using the same documents. The committee will be using those yardstick that you must be using in your own audit. Sa makatwid po, masasakripisyo po. Halimbawa po, Mr. Chair, noong umpisahan po ng Good Government Committee, yung pag-uusisa po nitong bagay na pinag-uusapan natin. Necessarily, ang gawain po ninyo na interrupt, tama? Yes po. Huminto kayo. Yung pa lang eh. Hinihintay ba ninyo kung anong magiging outcome po ng pag-uusisa at pag-iimbestiga ng good government? Paano pong hinihintay po, Mr. Eh, na-interrupt kayo eh. Sa mga tweet, ang gawain po ninyo ay nabalam. Nabinbin kayo. It continues naman pa rin po kahit na may mga... Kasasabi mo lang kanina, na-interrupt eh. Ngayon, continuous. Itong sa OVP po, pero sa other audit, Ito po sinasabi natin, itong pinag-uusapan, the subject matter of the law of this Good Government Committee. Necessarily, ang trabaho po ninyo in relation to the issuance of that audit observation memo was interrupted. Tama po, Madam. Opo, but yung sa other liquidations naman po ng other offices, continues pa rin naman po. Or sa other, yung sa katulad nung pong sa 2023 na audit, nireceive naman pa rin po namin yung mga compliance po nila. Madam, dito po sa binasa kong provision kanina, Mr. Chair, kayo po ang may karapatang gumawa ng isang comprehensive program kung paano isasakatuparan ang pag-audit sang-ayon po sa pamantayan ng ating saligang batas. It cannot be delegated to any other agency. Nag-usap na tayo kanina. Yes po. What has been delegated can no longer be delegated. Yes. That is a principle of law. Yes po. Sa mga abogado pong nandito, alam po nila yun eh. Potestas delegata, non delegare potest. Nagkakaintindihan po tayo. Yes po. So effectively, you delegated the idea, the work that you have been doing in the first place. Ngayon, hindi po ba na-compromise yung independence ng Commission on Audit? You have to remember, the COA is an independent constitutional body. Yes, Mr. Chair. I believe there is no compromise naman Yun po, ang palagay mo. since yung audit procedures still belong with the Commission on Audit. Yun ang palagay. Ang problema nga dito, yung mga magiging desisyon nyo, hindi na pwedeng maging taliwas sa mga findings ng Committee on Good Bad Government. Yun ang problema natin dito. Mai-influensyahan kasi kung magko-contradict yung magiging findings ng COA dyan sa pinag-usapan sa good government, naku, maghahalong balat sa tinalukan, madam. Di ho pwedeng ganon. Magagalit sa'yo si Paduano. Palagay mo. You're talking of procedures, pero compromise nga yung mga dokumentong gagamitin ninyo eh. Kasi binigay mo nga, sabi ko nga sa'yo, walang kasalanan ang committee ito sapagkat binigay mo without advising them. Sana man lang, sumulat ka man lang, and then the committee, malay mo, they have weighed their options. Baka sakaling hindi ganito nangyari.
in this particular case, narinig mo kanina nagsalita ang aming speaker. Sabi niya, let us strengthen the institution that uphold our democracy. Pero po, doon sa ginawa po ninyo, did you strengthen the foundation and the independence, the authority of the COA as enshrined in the Constitution? Mr. Chair, dun po sa compliance po namin, we emphasized on the confidentiality of the information. So kami din po, hindi rin po namin in-expect that it would be released. Seems this is always public. Ikaw naman. How can you say na hindi mo alam? Sa inyo po kasi confidential. Iba po yung modality nyo because this is audit. Pero once na binigay mo dito, the House of Representatives and all the committees will conduct and undertake meetings publicly. Wala po kaming private meetings. So pag sinabi mong hindi na compromise, opinion mo yun eh. Opinion mo. You are not in a position to tell us na hindi na compromise. Only time will tell. Siguro po dapat pinaalam po ninyo. The fact that you did not even, dapat sa... The go signal was from the chairperson. And so, ang You are napag-usapan saying po that the commission is- proper, who gives the go signal? The chairman of the COA? Sa being the head of the ICFAO po, siya yung head po ng ICFAO. No, I am asking the head of the institution The itself. head of the institution po, the head of COA po is the CP, but the head of ICFAO, the office, is the chairperson po. So alam po ng COA head ito? Yes, Mr. Chair. Alam niya, sigurado ka? Yes, Mr. Chair. The commissioners, alam nila? Yes, Mr. Chair. Okay. Lahat to, hawak ko ng hawak ko na tong administrasyon na to, lahat ng ahensya ng pamahalaan, si DOJ, sa COA, lahat po. Kaya ang sabi ni VP, saan kami pupunta? Sino tatawagan namin? DOJ? Lahat ng ahensya ng pamahalaan nasa likod ng administrasyon. Tayo lang ho talaga. Tayo lang kapanalig ni VP ngayong mga panahon na to. Yan, si Condante, frontliner yan eh. Tayo, nasa likod tayo. Yung mga frontliner, si Condante, si Gloria, wala. Nakimantok pa, bigla na wala si Gloria. Oh. Tuloy mo, Condante. Narinig po ninyo yung bahagi ng mga interpellation ng mga kasama ko kanina. Most of it siguro, meron po kayong natatandaan. Most particularly, the interpellation of Congresswoman Luistro. Noon pong tinatanong niya yung certain La Chica was guilty of usurpation of Acosta. authority. La Chica ba yun? Acosta po. Acosta, sorry. Sinabi niya, according to her, Acosta is even guilty of usurpation of authority of official functions. Narinig po niyo yun? Yes Kasi po, maring nakuha niya yung gawain na yun, allegedly, na hindi naman pala dapat na sa kanya yun. Noon pong hindi nyo inadvisean ang Committee on Good Government, technically, part of your mission, part of your mandate on authority was usurped. Sila na po yung nagtatanong eh. Ang ginagamit po nila, yung mga dokumento, yung mga reports, and the papers, nasasalig ang batas, ang sinasabi, kayo po ang dapat mag-examine, kayo po ang dapat mag-audit, nobody else. So in a way, part of your function was usurped, technically. Tama po. Tama po, Mr. Chair, pero it does not Hindi, mean tama po. po. Tama po, Pero, it does not mean po na we will just take it hook, line, and sinker. We will still audit based on what our standards are.
kahit ano pang maging findings nyo dun sa mga standard nyo, ang problema nga dito, hindi tatanggapin yan ng mga congressman. Dapat yung mga magiging resulta ng mga pag-audit nyo yan, akma doon sa naging findings ng komite. Kung ano man maging recommendation ng komite at taliwas ang naging resulta ng audit nyo diyan sa mga pontong na pag-uusapan na yan, naku, papatawag kayo ni Tamba. Baka mapalo kayo sa puwet. I-conduct pa rin po namin yung audit na based sa amin po. O palagay natin. Paano kung hindi pareho ang outcome nyo? Paano hindi pareho ang conclusion nyo? Naku, What happens? Ano ba sinasabi natin? Ano? I think we will stand by yung audit po ng COA. O ibig mo sabihin, yung outcome ng aking mga colleagues ay mali. Mali. Ano? Ang sinasabi ko kasi pwedeng hindi kayo magtugma eh. Because your procedure is different. The manner of questioning probably is not even personal. Passive ang sa inyo, active sila. Yes, Mr. Chair. On that part, we will still use our expertise Kaya nga, on our you will audit. still rely on your expertise because you are the expert. Kayo ang nakakalam ng comprehensive program and plan. Nila, di ba? Kayo ang expert sa inyong mga fields. And the members of this committee, hindi sila expert. Yan ang ibig mo sabihin. Yes, Mr. Chair. Kayo ang expert, sila hindi expert. Tama? Kaya pwedeng Iba naman po ang sa Kaya nga yun ang Congress, sinasabi ko Mr. sa iyo Chair. magkakaroon sigurado kayo ng pagkakaiba ng resulta. What happens then? What will happen to the integrity of the Commission on Audit? Sir, eventually, if ever man na mapunta po ito sa CP and then mapunta sa courts, even the courts can reverse COA po. Ang iniiwasan po kasi natin ay yung magkaiba po ng outcome. Pareho po yung ginamit. Ang mga papeles, ang mga report, lahat po ng dokumentong nakita naming inisa-isa at binusisi ng mga kasama ko are the same. Pero mag-iiba po kayo ng outcome. Mr. Chair, I believe ang outcome po from Congress is legislation, while ang sa amin po is yung result of audit po. Ano yung recommendation nila? Di ba merong merong blue ribbon, meron silang kapangyarihan na mag-recommend na kasuhan. Paano pagka kinasuhan, sinampahan ng kaso yung ibang mga opisyal ng OBP, yung mga tauhan nitong si Vice President Sara Duterte, base doon sa kanilang findings. Yung findings niyo naman iba. Ngayon nakasuhan itong mga to doon sa naging findings ng komite. Paano mangyayari nun, madam? Maa-absuelto sila dahil doon sa findings niyo. Ganun ba yung sabihin? Labo Indicated your authority by giving to this committee the very basis of your audit because they were made public. No, Mr. Chair. Why do you think that you're answering? Pero pinamigay po ninyo part of your function. That is the point. I believe that the function of the Congress Do not say, I believe. is as We are oversight. after facts here. We are not after what you believe and we're not after your opinion. Ang pinag-uusapan natin are factual issues. Okay? Sabi mo kanina, sumagot ka kanina, no other offices, no other agencies ang nakakagawa ng function. It's only exclusive to COA. The audit function, Mr. Chair. We just simply recognize the authority of the Congress. In simply recognizing the authority of Congress, you have wittingly or unwittingly surrendered part of your mandate because you expose the confidentiality of those documents which should have been preserved per your own rules and regulations. Am I correct? No, Mr. Chair, we have not surrendered our mandate. How do you know that you have not surrendered? How do you know? Are you in a position to even assess the impact of your action?
it is still the COA that is performing the audit. The Congress is doing a different thing. They're not auditing the funds. What are they doing? Nag-aabogado na siya para dito sa... Legislating. What? Legislating po. I believe we are all here because You've this been hearing sitting is here for in several aid- hours. Did is you in aid for know the kind of legislation. legislation that are supposed to be coming up? Meron ba silang sinabi sa iyo na meron na kaming legislation in mind? Meron bang lumitaw? Kanina pa tayo rito. Ako, alas 10 ng umaga nandito ako. Did you have an idea as to what legislation are coming up? For example, For example, meron bang legislation na baka sakaling nagle-legislate sila, later natuturuan kayo kung paano ang pag-audit? no po, for example, yung SAGAA sa budget on confidential funds. That will become subject of future legislation. Why are you the one articulating that? You are not a member of Congress. Yan ang That sinasabi is ko why- kanina pa eh. That is why Kanina nga ko po- pa sinasabi, what you are saying, opinion mo eh. that is I why am po trying to emphasize to you kung ano yung impact. That is No. why Baka mapagalitan ka ng chair. Hindi siya papagalitan, pinagtatanggol niya yung chair. Ikaw namang kondante, parang di mo naman alam. Kahit na makipagsagutan, makipagsigawan sa iyan, hindi yan papagalitan ni Mr. Chair. Yan ang gusto nila. Ang pinag-uusapan natin dito, seryosong bagay. Uulitin ko sa'yo, the mandate to audit, the mandate to examine, the authority belongs only to COA. While the terminology is different, but the basis of your audit and the basis of the investigation of this committee are one and the same. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Did you not compromise the integrity and the independence of COA by doing so? Do not make your own opinion. I will probably accept an answer na siguro balikan mo yung commission kung tama yung ginawa ninyo. Iwanan muna kita sandali kasi gusto ko mag-isip ka rin. Mr. Chair, may I direct my attention to the land bank people? Madam, kanina po sinabi nyo sa mga kliyente nyo, somehow you accord some sort of parang courtesy, parang ganyan. Luwa, nag-withdraw sila ng... Magkano po ba yung withdraw kanina pinag-uusapan natin? 125 po million, Your Honor. Ano po ba yung napakalaking bagay na pinoproteksyonan ninyo kung sakasakaling yung isa po sa guard nyo tinulungan lang pong isakay po sa sasakyan dahil mabigat po at napakarami po palang winidraw. What is so spectacular about helping because they are valued clients? Explain nga po ninyo sa maiintindihan namin kasi hindi po kami bankero Your Honor, ang duty po talaga ng security guard namin ay to secure po yung bank premises. Alam ko po yun, madam. Opo, yun. But somehow, sa mga ibang establishment, alam po ninyo, yung gwardiya po, pumunta po kayo sa mga, sa mga food chain. Yung gwardiya po, minsan naglilinis ng mesa. Kinukuha po niya yung mga pinggan. Nakikita niyo po yun. Very, Hindi po unusual yun. Gwardiya po yun. Ang tinatanong ko po yung, maano po yung halimbawa sa bigat po nung dala-dala na tumulong lang pong iginanon po sa sakya. Ang laking bagay po ba noon, madam? I'm sorry, Your Honor, talaga pong ganun ang... Ano nga po yung wisdom? Na yung- kung bakit halimbawa pinagbabawalan niya yung gwardiya naman na to lift a finger just to help somebody dahil sa bigat po nung kanyang daladalang pera na isakay po doon sa kanyang sasakyan. Sir, yung pinoprotektahan din po namin yung security risk din po. So baka po on the way na tumulong siya ay may mawala po doon sa... Kasi hands-off na po kami once na ma-release na ho namin yung funds sa pay. Mr. Chairman, can I have a very quick interjection with the indulgence of our my good With the compadre? indulgence of Congressman Marcoleta.
Just a quick interjection from Just a Congressman. very quick interjection, Mr. Chair. With indulgence. Yes, Congressman Garin. Yeah. Mr. Chair, the security guard of a bank is in the lives that will be at stake there. Paano makaka-respond yan kasi ginawa mong kargador? That's one. Second, Mr. Chair, Ayun na nga mga kababayan, talagang hindi ho pinagbigyan itong si Kong Dante. Pinagsalita siya, pero planado na. At saka talagang pinlansya na nila kung ano yung magiging tugon nila dito kay Congressman Dante Marcoleta. Imagine, pati ho yung COA representative, pinagtatanggol ho nila yung ginagawa nilang kabalbalan dyan sa Committee on Bad Government, Bad Governments. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo. Mag-ingat ho kayo. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mahal natin ang Pilipinas.